mga kapatid, magandang umaga po sa atin lahat. Nandito na naman po si Malo de los Santos para po magbigay ng reaksyon sa mga nangyayari dito sa pagkuha nga sa beneficiary ni Daddy Frankie, ano? At ito nga po, kung natatandaan nyo yung mga sinabi ko po nung nakaraang araw, yung sabi ko nga na naiisip nyo ba ang naiisip ko? 'Di ba? Ngayon po mga kapatid, nasa tamang hinala po tayo, mga kapatid. Sa patungkol dito sa DSWD na pumunta sa bahay nila Kuya JJ at Ansing. Alam niyo po mga kapatid, hindi tayo nagkakamali sa mga hinala natin. Kaya tatalakayin natin po yung mga naiisip natin noong mga nakaraang araw patungkol po sa DSWD, ano, na kung bakit sila Ansing at Kuya JJ lang ang pinuntahan, di ba? Alam niyo po mga kapatid, marami kaming nalalaman at abangan niyo po ang premiere ni Daddy Frankie at doon lahat lalaman niyo at maisasawalat na po kung ano po ang punot dulo dito sa mga kumuha sa beneficiary ni Daddy Frankie, mga kapatid. Tama po yung mga sinabi ko po doon sa aking naiisip nyo ba ang naiisip ko? Kasi alam nyo po mga kapatid, pag may mga bagay po ako talagang hindi ko maintindihan, iniisip ko nga yun. Dahil bukod tangi lang po ang kapatid ni Kuya Oliver ang napuntahan ng DSWD. Diba? Kaya nakakapag-inala, nakakapag-isip ng hindi maganda. Kawawa naman si Ansing po talaga mga kapatid. Pasensya na po kayo mga kapatid na sasabihin natin naging kawawa po talaga si Ansing para po talagang nagamit. Ang ano lang po natin dito, talagang naawa po ako kay Ansing dito yung nagamit po siya at siya pa nga po napahiya dito sa nangyari sa DSWD dahil mayroon po talagang nasa likuran po ng lahat ng to. May nag-comment nga po sa akin doon sa mga naiisip ko. Alam niyo po, tama yung sinabi niyo na may nasa likod nito, pero hindi si Ansing at hindi rin si Kuya JJ. Ito siguro yung kamag-anak ng asawa ni Ansing, malapit sa pamilya ni Ansing, na wala naman pong kinalaman si Ansing dito, ano? At abangan na lang natin po ang mga revelasyon po, lalong-lalo na pa sa premiere ni Daddy Frankie, dahil po nasa tamang hinala po tayo. Dahil itong taga-DSW dito, may interest po dito kay Oliver, di ba? At ito po ay isa sa mga taga-DSWD. Kung hindi ako nagkakaano, ito ay natapik na rin ni Ballpoint Man. Pero nang masabi ko nga kung naiisip niya, yung naiisip ko patungkol po dito sa DSWD na pumunta dito sa magkapatid, at si Ballpoint Man po pumunta sa bahay ni Ansing. Marami siyang nalaman. Kaya pagkatapos ng premiere ni Daddy Frankie, si Ballpoint Man naman po ang ating panuurin, abangan. Ito yung bagay na talagang pinag-usapan namin. Dahil talaga sa totoo lang po, pag naiisip ko po ang isang bagay, yan po ay may katotohanan. Kasi imposible, di ba? Na ang DSWD pag-iinteresan po ang mga beneficiary ni Daddy Frankie. Siyempre po, kagaya po sa nalaman namin, involved po sa pera. Pero ang manasabi lang namin kay Daddy Frankie, ang pera ni Oliver, wag na wag po yan maibibigay po. Dahil iyan po pinag-iinteresan noon pa. Na dapat daw po yan, na pera na yan, kung natatandaan nyo po, na vlog na may 100 na po yung pera ni Oliver na may gusto nang kumuha na ibigay na sa kapatid ni Oliver, no?
Bakit nga po naman ibibigay sa kapatid ni Oliver yung pera na naipon ni Daddy Frankie para sa kinabukasan ni Oliver, 'di ba? Yun pala ay may tao, may nasa likod na gustong kunin dahil ang akala nila po yung tulong ng mga tao ay mapapunta sa kanila. Yung nasa likuran po, no, ng pangyayari na yon. Pero nagkakamali po dahil hindi kami papayag na ibigay basta-basta na lang yung pera ni Oliver dahil iyan po ipagagawa ng bahay ni Kuya Oliver at doon po magtutulong-tulong para magkaroon nga po ng sariling bahay si Oliver. Ano? At dito natin masusubukan po ang mga taga DSWD kung ano pong tulong ang maibibigay nila dahil may nalaman po kami na parang gigamitin lang ang mga beneficiary na katulad ni Kuya Oliver na dinala. Yan, isang paalala ko na sa inyo. Dinala si Ansing. Hanggang dito lang at intayin natin po ang premiere ni Daddy Frankie para po mas malinaw po ang sasabihin sa inyo. Ito po ay clue lang namin para puntahan nyo, abangan nyo ang premiere ni Daddy Frankie po at nakakalungkot nga po, di ba? Nasaan na kaya si Tatay Kalex, no? Na saan na kano, paano na kaya yung mga gamot ni Tatay Kalex? Sino na ang magbibigay o magpapatak ng madaling araw o ating gabi ng kanyang mata? Paano na po yung mga gamot na ibinibigay po kay Tatay, no? Dahil may mga taga DSWD na kung kailan naluto na saka sila makikikain. Di po? Kaya alam nyo po, sa totoo lang, walang kinalaman dito ang ating Pangulo at lalong-lalo na ang Secretary or si Rex Gatchalian. Wala pong kinalaman dito, mga kapatid. Kaya ito, makakarating po ito sa kataas-taasan ang nangyari po dito sa pagkuha ng mga beneficiary ni Daddy Frankie na alam naman natin na maganda na ang kalagayan nila dito sa poder ni Daddy Frankie kung bakit pa po kailangan pa nilang kunin. Ano? At ito po yung taga DSW dyan sa Tarlac. Yan po, taga Tarlac po ang DSWD na to. Dapat nga po ang makikialam dito, yung DSWD ng Pangasinan, Malasike. Pero po, dahil nga po sa sariling interes, nakialam po ang DSWD ng Paniki, Tarlac. No? Nakakalungkot lang po, ano, pagdating na po sa mga may mapapakinabangan, interesado sila. Pero noon na nakakulong si Oliver ng 20 years, sabi nga po ay tiningnan lang pero hanggang doon lang. Nitong taong ito na nag-interest kay Oliver. At iyon po, abangan natin ang premiere ni Daddy Frankie para po malinawan natin lahat kung sino po ito ang gustong magpasikat dahil ang akala nila po wala kakayahan si Daddy Frankie, walang mga taong makakatuklas ng lahat ng to ng panggigipit ng DSWD ng Paniki, Tarlac, no? Na kung tutuusin po ang DSWD ng Pangasinan po ang makikialam. Pero po, nakakagulat po ang mga nalaman ko. No? Kaya mga kapatid, abangan natin ang premiere ni Daddy Frankie para malaman natin po talaga ang buong katotohanan dahil ito po ay sa
malalantad na po kung sino po itong taong na ito. Dahil alam namin kung sino po to. At alam na po ito ni Buelpontman. No? Dahil isa si Buelpontman ang nakaalam sa pangyayari po dito sa DSWD. Kung bakit po kinuha ang mga beneficiary ni Daddy Frankie. At sana walang mangyaring masama kay Tatay Calix. Di ba po? At konsensya nyo po yan. Wala na kayong pinatawad. Di na kayo naawa kay Tatay na alam nyong kauopera lang ng mata. Pero anong ginawa nyo? Kinuha nyo para sa sarili nyong intensyon, sa sarili nyong kapakanan para magkapera kayo. Ano po? Ganyan po ang taong may interes na walang kahirap-hirap. Alam na namin ang ginawa nyo. Dahil kay Kuya Oliver, nalaman namin ang katotohanan dyan sa loob ng pagkuha nyo sa beneficiary ni Daddy Frankie. Kaya gumagalaw na po ang team ni Daddy Frankie at ang team namin po. No? Dahil ang team namin hindi lang po basta-basta ang team ni Daddy Frankie bilang isang mga reaktor. Alam niyo si Buelpontman, nasa gobyerno yan. Reaktor ng ating presidente, no? Kaya, nandyan po ang suporta namin kay Daddy Frankie. Mga kapatid, mga viewers ni Daddy Frankie, patuloy natin suportahan ang team Daddy Frankie, Aling Rochelle Vlog, at siyempre po, ang team namin po, na nandyan si Buelpontman, Bupil, at marami po kami na nandyan sa team na yan bilang isang reaktor na nagsusuporta kay Daddy Frankie. Marami pong salamat sa inyong lahat. Happy Sunday po. At sana matuldo ka na po ang lahat ng to. At abangan nyo ang premiere ni Daddy Frankie at malalaman nyo po ang buong katotohanan. Marami pong salamat. Please subscribe. Malu de los Santos po. Pindutin nyo lang po ang all button para po lagi kayong updated sa aking mga reaction. Marami pong salamat. God bless you po sa inyong lahat. Mabuhay kayong mga viewers na nagmamahal, na patuloy na nagmamahal sa Team Daddy Frankie at Kimalo de los Santos. Thank you so much. We love you so much.